Okay, let's go. So what's up? This is Wadeworks TV. Pakilala ko sa inyo ang Rebel 500 or ang CMX 500 ng Honda na ginawa nila para sa mga gusto i-lower CC lang. Nanggaling to actually sa mga 1100 or basta mga cruiser type na big bikes. So meron tong tatlong variant, isang non-ABS, isang ABS version at isang special edition. Ito yung ABS version nila, which is beige gray something yung kulay niya. Then meron tong 471cc parallel twin, liquid cooled parallel twin, 67 mm ang bore, 66.8 ang stroke. So, sa mga kapwa natin mekaniko dyan, alam nila kung paano computein yun para maging 500cc or 471cc to be exact. Fuel system is PGM-FI, katulad na rin ng mga Click, yun yung latest version ng FI version nila o yung fuel system nila. 34 mm ang throttle body nito, syempre dalawa din since dalawa ang cylinder. Dock 4 valve, 10.7 by 1 ang compression ratio, of course. 41 mm fork, ito yun. Front shock, so napakaganda ng front shock na ito, pati rear shock syempre. Tapos dual shock yung likod niya. And disc brake syempre front and rear. Size ng disc 296 sa harap mm and 240 mm naman sa likod. So powerful yung mga preno nito, no? Hindi ka mabibitin sa mga preno kung medyo mabilis ka. Pwede mong pagkatiwalaan yung preno nito. Seat height is 27.2 inches. So panalong-panalo to doon sa mga kaibigan natin, ng mga kakilala natin, mga hindi pinagpala ng height, which is ako, I'm 5'6", 5'7" around ng motor ng height ko. And kung pag inuupuan ko to, flat-footed ako, medyo sobrang relax nung paa ko habang nakaupo sa kanya. So kahit lalo na sa mga babae, ganun, usually madalas na gumagamit nito. Ito yung mga starter pack ng mga babaeng gusto mag big bike. Kasama to sa list ng mga big bikes na pwede nilang pagpilian. Kasi mababa, magaan. Gross weight 408 pounds or 191 kilos. Medyo ano yun. Magaan yun compare sa ibang bikes. So, kayang-kaya to kahit medyo maliit ka, medyo payat. Tapos, engine is 45.5 horsepower. Makukuha mo yon sa around 8,500 RPM. 43.3 Newton meter of torque sa 6,000 RPM. So, dun mo, yung range na yun, dun mo siya mararamdaman talaga yung power niya. Then, fuel capacity, 27.1 kilometers per liter. Pero syempre, depende yun sa driving habits or throttle control. Diba? Meron kasing, alam mo yun, mga gigil sa throttle, ganun. So, mas malakas silang kumonsumo ng gas. Pero kung gagamitin mo siya as cruiser lang talaga, chill na ride, tamang paggamit, baka mas tumaas pa to. Pwede mag-around 30 kilometers per liter.
So, self-preference, ano lang 'yun, kumbaga nasa inyo pa rin kung paano niyo palalamunin yung gasolina yung mga ganitong motor. Kahit naman yung mga ganitong mga 1,000 cc, gano'n din sila. Nasa driving habits ang konsumo ng gas. Maximum capacity ng tangke, 11.2 liters. So, okey siya kasi hindi siya bibigat ng husto kasi compare halimbawa sa ibang mga motor na ang lalaki ng tangke, example itong mga ZX-10R gano'n, ang lalaki, mga TRK or mga Adventures, mabigat na sila tapos ang laki ng tangke. So, 'pag pinuno mo 'yun ng gas, around 20 liters, ang bigat nun. Pero siyempre yung mga gano'ng motor is advanced na 'yun sa mga dapat medyo talagang biyasa ka na sa mga big bike, gano'n. Although puwede pa rin naman kung tingin mo kaya mo siya, i-go mo, 'yun yung gamitin mo or 'yun yung kunin mo. So ito, i-a-advice ko 'to dun sa medyo, bitin sa height, medyo maliit ang build ng katawan, okey na okey 'to siyempre, goods na goods 'to. Tapos siyempre size ng gulong, kaya mukha lang siyang mabigat, mukha lang siyang mabigat kasi ang laki ng gulong niya. Size ng gulong niya is 130/90 sa harap, by 16 yung wheelbase, and 150/80/16 din. So siyempre chain drive na may size na 520 and 1540 ang size ng sprocket. Tapos yan, naka-LED na rin 'to lahat. Signal light, headlight, panel gauge, yun siya. Ang ganda ng headlight na ito, ang ganda ng bato ng headlight na ito. Ta's yan, switches, high, low, and passing meron. Turn signals, left and right. Then may hazard din siya dito. Yan. Yan, kill switch. Narinig niyo yung pump. Then push start. Hindi siya magpo-push start kasi naka-cambio ta's naka-side stand. May safety feature siya. Yan. So ganyan siya ka-pogi, 'di ba? Sobrang pogi nitong motor na 'to. Then yun, mamaya lalabas tayo, explain ko sa inyo yung riding habits na puwede sa kanya and advisable sa kanya. Touring lang, dito lang tayo sa Las Piñas. Ikot lang natin para samahan niyo ako mag-test. So magpe-prepare lang ako, kakain lang ako ng dinner. Kita-kits tayo mamaya. So yun, ikot-ikot lang tayo, tignan natin yung test natin siya para explain ko rin sa inyo kung paano or anong pakiramdam ng nakasakay sa isang Rebel 500. So tara, ikot ta. Maghahanap ako ng pagkain talaga actually. Di pa ako nagdi-dinner. Although maaga pa naman kaya baka biglang umulan. Tapos yun, yung sa seat height nabanggit ko kanina, 5'6" ako. Actually 169 centimeters. Almost 5'7". Ayan, yan yung flat-footed. Ang ganda ng shorts ko, no? Butas-butas pa yan, no? Kasi mainit eh. Yan talaga ako. Ayan, sobrang relax lang pa ako. Talagang, ayan, ganyan, sobra. Ano pa yan, marami pang gasto. Kaya, ramdam mo rin kasi 11 liters din yan. So, kahit siguro mga 5'2", 5'3", flat-footed ka pa rin dito. Tapos yan, yan, ang hanapin mo na lang dito kung sakasakali man is yung proper position ng katawan mo kasi base yun sa build ng iyong katawan at haba ng iyong kamay. Kasi medyo malayo talaga ang reach ng handlebar niya. So pag lumiliko ka, napansin mo yan, banat yung isa kong kamay. Yan. Ganoon din sa kabila. So
So, hanapin mo yung tamang posisyon ng katawan mo. Kailangan kasi sa pagmomotor, relax yung forearms. Hindi pwedeng, alam mo yun, yung naninigas yung kamay mo, hindi pa pwede yun. Lalo kang mahihirapan, lalo kang mapapagod, and prone ka rin sa aksidente, syempre. Kasi, kukontrahin mo yung motor eh. Which is, kami, yung ginagawa talaga namin is, alam mo yun, yung nakahawa ka lang, drive ka lang. Ganun lang, wag masyadong tension para hindi ka rin mapagod ka agad. Tapos, yun, ride tayo, tignan, ikot-ikot lang tayo, hanap akong pagkain. Ayan, tapos napakalambot ng clutch na ito. Oh, ano pa yan middle finger. Napakalambot na ito. Pati shifting nito, ang shifting niya pala nito is 1 down, 5 up, 6 speed siya. So, same lang yun sa mga Raider, Sniper. Tapos yung release ng clutch nito, kasi naka-slipper clutch nga pala to. So, kaya siya malambot. Then, maganda yung kapit ng clutch. Responsive to At malakas yung torque. Hindi to katulad na ibang mga motor na mataas ang RPM. Ito mababa RPM na ito pag ginagamit mo siya. So, let's go. So, mapansin mo yung headlight niya, ang ganda ng ang ganda ng bato. Kaya, syempre, kung gusto mo na mas malakas, di dagdag ka ng mga MDL, laser gun, may budget, GR. Wow, GR. Pero yun talaga kasi yung mga quality talaga na mga auxiliaries. Napakagana ito, sobrang responsive ng throttle. Pag biniram mo to, bibirahin ka rin talaga niya. Mapapansin nyo, low RPM lang ako lagi sa mga gantong motor kasi pang chill lang din naman talaga siya. Gusto mo magmatulin, pwede naman. Tapos mataas ang seat height ang nito, yung foot peg. Napansin niya yung baloktot yung paa ko. Hindi naman sobra, kumbaga relax na relax pa rin siya. O hindi talaga siya halos nakakapagod. Kaya sabi ko, importante yung hanapin niyo yung proper body position niyo sa motor na gagamitin niyo. Hindi lang naman dito kumbaga sa lahat ng motor. Importante yon. Para kahit mahaba yung biyahe, hindi kayo sa talikod ko pag uwi, yung mga ganun. Sakit ng balakang ko. Tsaka kasi syempre minsan hindi nyo lang napapansin, pwede kayo magkaroon ng mga konting lamog habang nagmumotor kahit di kayo sumemplang. O kaya ko sinasabi na importante yung body position. Kailangan relax lang kayo. Diba? Sobrang aggressive pag binigyan mo. Pero kung chill lang ang riding mo, chill lang din siya. Siyempre yung throttle habit is importante. Sa preno na ito, two fingers laging ginagamit ko sa preno. Sa clutch 2 or 3, depende sa bike. O ikot-ikot tayo, tingnan natin traffic pa bagay maaga pa kasi. Thank you. Yun, ito, medyo balubak pa. Pero mapansin nyo, ang ganda ng laro ng suspension niya kasi hindi ko masyadong, siyempre medyo malalim yun, kaya makikita mo talagang parang yung manibela. Pero hindi siya yung alam mo yung parang ang sakit sa katawan pag nalulubak ka. Hindi, kasi ang ganda ng laro ng suspension niya. Magaan pa ako paano kung
medyo mas may weight ako, so mas magagamit yung suspension. So, diba? Alam naman natin ang suspension is naka-base yan sa weight ng rider. Plus weight din ng motor, syempre. Kaya nga may suspension tuning na tinatawag. At yung suspension tuning is nakadepende yun sa rider. Kung paano niya, kung ano yung kailangan niya. Ikot-ikot lang tayo sa Las Piñas. Kung hindi naman ganun ka-traffic. Sana wag mulan. Wala ang dalang kapote. Ayun lang pa. Wala itong lagayan ng kahit na ano Mayroon man nandun sa ilalim ng upuan ko, mapakaliit lang para mga mini tools lang yung malalagay. So, kung gusto nyo gamitin to na pang bakasyon, kailangan nyo ng bag. Pwede naman tank bag. Pero syempre, para maiwasan nyo yung gasgas sa tangke, huwag na kayong gumamit nun. Mag-gano lang kayo, may nabibili naman ng mga saddle bag na para sa mga gantong motor. Yun na lang. Medyo magiging additional lang yun sa weight. Pero useful kasi di kayo magbibit-bit, di ba? May mga sizes naman yun. Di lang kasi bumabagay sa mga ganitong motor yung may mga top box pero pwede naman. I mean, di ba? Kung gusto mo talaga, although kahit di siya bagay, kung kailangan mo, why not? Pero kung inaano mo talaga is yung mas prevent yung pagkawala ng forma niya, huwag ka mag-top box. Saddle bag, yun ang bagay dito. Saddle bag is yung nasa gilid, dalawang nasa gilid. Pag iba kasing term dun is side pannier. Pero sa mga ganito kasi usually saddle bag talaga yung gamit, mga bag talaga siya. Pwede mo siyang gawing backpack, mga ganun. May mga models na lumabas na ganun. Yun. Sarap ng dalhin. Sobrang chill, sobrang relax. Kaya na-advise ko talaga to pag medyo, alam mo na, maliit. Usual na, no? Sizes ng mga Pinoy. Rotations. Liliit tao, gano'n. Gusto. Para sa first big bike or gawin natin panggala-gala mo na gusto mo naka-big bike ka, goods to. Tapos yun, thank you nga pala sa Honda flagship Paranaque sa pagpapayaram sa atin nito para ma-review natin, mabigyan natin ng mga informations mga tao. Kung interesado kayo sa Rebel 500 at kahit anong variant ng big bikes or small bikes ng Honda, pwede kayo rumekta sa kanila. Lilink ko na lang dito mamaya yung address or page, pwede rin para kung medyo malayo kayo, gusto nyo muna mag-inquire, pwede naman. Tapos may mga promo sale sila, in fairness, mga less 40. Yung Fireblade naka-sale yun, ang alam ko. confirm ko pa rin, pero alam ko naka-sale ngayon yun, naka-less yun. So sayang kasi CBR 1000 Fireblade na yun naka-less. Bihirang-bihira magkaroon ng sale yung mga ganong klaseng motor. Kaya kung ano nyo talaga yung mga ganong motor, mga sports, punta na kayo doon. Saka madaling ko sa mga tao doon, promise. Napabait ng mga tao doon. Lalagay ko dito yung link nila, then yung address, para pwede nyo silang puntaan at kontakin. So thank you ulit Honda flagship Paranaque sa pagpapairam ng CMX or Rebel 500 ng Honda.
Maraming salamat sa pagtitiwala. Kaya guys, punta na kayo doon. Inquire kayo, wala namang problema. Para alam niyo rin yung mga presyo nila kasi ayoko mag-ano ng presyo. Hindi naman ako may part ng company nila. Ako yung nagre-review lang. Kasi malay nyo, di ba? O, may makasale pa pala silang mga unit doon. Eh, sayang naman. Kahit magkano yung malis na nakalis pa rin kayo. Shoutout kay Sir Reggie and kay Sir Joshua ng Honda Flagship. Sa mga crew, syempre, sa mga tao nila doon. Shoutout sa inyong lahat. O, cruising lang tayo. Samahan nyo lang ako. Gala-gala lang tayo. Hanap ako ng makakain. Ako maisip eh. Diba nag-iisip, balay mo, makarating tayo ng Kusad. Siyempre, chill lang kayo sa mga traffic. Akala nyo lang mabigat yung pag traffic, pero hindi naman. Kaya huwag kayong magigigil. Ano talaga to eh, pang chill ride, cruiser, gano'n. Cruising ka lang. Pwede ka naman umataw. Doon di na natin kailangan i-top speed to kasi di naman to ano. Alam naman tayo makukuha sa top speed na yun. Kamali pa ako. Kamali ako kasi yung sniper ko naka GV shift. So baliktad ang cambio nun. Minsan nagkakamali talaga ako sa mga ganitong motor. Okay lang magkamali, wala namang masama doon. Doon ka nga matututo eh. Ikot tayo ng siguro C5. Ikot tayo C5. Tapos tingin tayo, balik tayo na Naga Road, tayo doon. Tama. Nangyari kasi minsan may mga kainan dun sa C5 extension sa likod ng Petron. Tingnan natin baka may pwede tayong kainan dun. Lalo na Sunday ngayon, kasi maraming doon, nagbabike, matambay, tambay nila. Diba? Sarap. Responsive talaga to, motor na to. Medyo nalilito ako dito kasi usually diba sa'yo makabaliktad. Nasa baba yung busina, nasa taas yung signal light. Ang Honda kasi baliktad nasa gitna ang busina, nasa baba naman ang signal light. Ayun. Kalokohan ako nagawa na naman. Wala akong dalang papel nito. Naiwan ko na ako sa bahay, nandun sa isang bag. Actually, kanina gamit ko na talaga to.
Ang nagbarilaki kami. Ang problema, buong biyahe, nakwento ko lang hindi ko pala, binubuksan ko yung camera. Ako ng tipaklong, wala pala akong memory card. Pala ay gumana. Kaya ngayon, gagawa na lang tayo ng bago. Kaya tayong bagong review. Review ko na to kanina. Hindi na umaga. Gawa na lang tayo ulit. Dahil kumain lang naman kami nun, tapos bumaba na rin kami ulit. Hindi naman kami tagal. Talaga ano lang. Android lang, siyempre may mga trabaho ka, buong linggo, stress ka. Lahat naman ng tao, stress, wala naman siguro kung ano. Yung mga contractor na lang talaga hayahay ngayon. Ano, nakaraan lang pala yun. Kasi ngayon stress na naman sila lahat. Illegal pa more. Pero suggest nga ako yung mga medyo hindi medyo ano, kainan, baka pwede natin pasyalan, di ba? Hilig tayo kumain eh. Hilig akong kumain, tamad lang akong ano, magluto. Madalas talaga, karinderya, gano'n. Call niya, 500cc. Pero so, ang gaan kasi niya, so talaga ramdam mo yung power. Upong ano na. Tingnan mo natin doon. Hinahanap pa ata si Kuya. Dito ang daming kainan dyan. Sa Pure Gold na yan. Ngayon nauubos na. Kaya ko pa. Tsaka madali lang din siyang isingit hindi siya ano, hindi siya katulad ng ibang mga big bike na parang hirap isingit kasi siyempre mag-iingat kayo kasi kahit na sa mga ibang motor mas malaki pa rin tong pero sa kanila katulad ng NMAX hindi siya nalalayo sa size ng mga NMAX, malaki lang siya ng konti or sabihin natin siguro mga ADV. Ito kasi ADV medyo mataas, ito kasi mababa. Nakatakot naman tong tubo ni Kuya. Delicate siya, brother. Napa-final destination ka niyan. Kami pala. Ito, nilalagyan niya ng ano, tali. Brother. Or plastic para
delikado eh. Makikita ko pag maiksi lang yun, kaso kamay sumabit ka dun, diba? Scratcha ka pa. Yung mga ganun, no, isipin natin lagi mga ganun bagay. Di lang yung, sabi natin priorities yung safety natin sa sarili natin, diba? Pero syempre, sa motorista ka, napasasakyan, napamotor, bike o kung ano man, isipin din natin yung ibang tao, mga kasabayan natin. Pakadelikado niyan. Kasabitan mo yan, diba? Sumimp lang yan. So, sorry ka na lang. Mga nagja-jogging kasi dito. Yan ko yun yung papuntang Gatchalian. Not sure. Kung nakakaalam, comment mo nga. Ay wala, parang wala nagtitinda ngayon ah. Dati may mga food truck dito eh. Ngayon wala na. Ay ito yata. Ito nga. Saan ako magpa-park? Ito ano kakainin natin? Fishball. Ano tayo dito? Oops. Fishball ba yun? Pares. Ito. Siguro dito na lang tayo mag-park. Para kita natin. So yun, napadali lang niyang gamitin. Sobrang gaan. Hindi ka mapapagod. Ikot tayo, tignan natin kung makakain. Gugutom na ako. Tapos nandito nga pala yung lock ng manibela niya. Dito sa kabila. So ano to, mga same to ng mga old school.
Okay, let's go.